Maagang eleksyon 2025 na. Ngayon pong araw, umarangkada na ang campaign period para sa pagkasenador at sa party list representative. Sinimulan na rin ng Commission on Elections ang pagpapatupad ng Oplan Baklas sa mga campaign material na hindi tama ang sukat o nasa bawal na lugar. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Alas 3 ng madaling araw pa lang, nagtipon-tipon na ang mga kawani ng lokal na pamahalaan sa Quezon City Hall para sa briefing ng opisyal na pagsisimula ng Operation Baklas. Layo ng programa na alisin ang mga campaign material na inilagay sa mga ipinagbabawal na lugar at sobra ang sukat sa itinakda ng COMELEC. Isinagawa ang Operation Baklas sa lahat na 6 na distrito ng Quezon City. Sa District 1 na tinahak ang ruta mula City Hall, Quezon Avenue, Fernando Poe Jr. Avenue patungong EDSA pabalik ng City Hall, sangkatutak na campaign materials ang nabaklas. Historically, ang District 1, District 4, District 2 yung mga mararami. So yun yung ating tinutukan, and District 5 also. Kaya minabuti natin na marami yung create na grupo na magbabaklas ngayon ng mga illegal campaign materials. Karamihan sa mga nabaklas ay yung mga nakadikit sa mga poste ng kuryente o hindi kaya naman nakasabit mismo sa mga linya o kawad ng kuryente. Meron din mga nakalagay sa mga pampublikong kagamitan o pasilidad gaya ng street signs, traffic lights at signal posts. Mahigpit na ipinagbabawal yan base sa pamantayan ng COMELEC. Ayon sa Quezon City LGU, humigit kumulang 1,000 ang mga personnel na idineploy ngayong araw para sa pagbaklas ng illegal campaign materials. Sobrang dami niyan, pipilitin naming masala lahat, matanggal lahat ng mga illegal poster ng mga kandidato. Kaya marami tayong mga trucks na kukolektahin yan, itatago dito muna sa banda dito sa Quezon City Hall banda. Tapos later on, natin siya, tatapon talaga siya. Sa ating mga candidates, we need to abide doon sa mga COMELEC advices resolutions na dapat doon lang sa mga common poster areas and doon sa mga legal na areas and legal sizes ng ating mga campaign materials dapat ang kanilang mga ilalagay, and if ever na maglalagay sila sa mga illegal areas ay the Quezon City government is tasked to remove them. Sa Maynila, bumungad sa COMELEC ang ilang campaign materials na ikinabit sa mga kawad at poste. Mismong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang nanguna sa operasyon. May ilan pa rito, plastic ang ginamit na material. We would like to send a very strong message to everyone. Let us please respect the environment and let us please observe the rules and regulations of the Commission on Elections. Iniwasan munang tanggalin ng COMELEC ang campaign posters ng mga tumatakbo sa lokal na posisyon dahil hindi pa ito ang pakay nila. Sa March 28 pa ang simula ng campaign period para sa local candidates. Susulatan daw ng COMELEC ang mga kandidato at party list na illegal na nagkabit ng campaign materials at bibigyan sila ng 3 araw para kusang tanggalin ang mga ito. So ngayong pong araw na to, onwards, sisimulan na po namin ang i-issue ng mga notice sa kanila to remove the campaign materials. Sa ating pong rules, 3 araw, pag hindi tinanggal, election offense at disqualifikasyon ang haharapin po nila. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maagang umarangkada ang kampanya ng ilang senatorial candidates para sa eleksyon 2025. Sa kartilya ng Katipunan sa Maynila, nagtipon ang ilang kandidato ng Makabayan Bloc at kanilang mga taga-suporta. Naroroon sina Alin Andamano Romel, Arambulo, Jerome Adonis, Arlene Brosas, Teddy Casino, Franz Castro, Mimo Doringo, Modi Floranda at Danilo Ramos. Dumalo naman sa misa sa UP Diliman sina dating Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Kasama nila si dating Vice President Leni Robredo. Sa barangay sa Uyo sa Quezon City naman, nagsimula ng kampanya si Ben Tulfo. Naka-monitor din ang GMA Integrated News sa mga aktibidad ng iba pang mga kandidato. Nagpaulan at nagpabaha sa ilang lugar sa Kabikulan at Eastern Visayas ang shear line. Sa Albay, nagdulot ng perwisyo ang umapaw na tubig mula sa ilang spillway. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Nagmistulang ilog ang ilang kalsada sa Daraga Albay kasunod ng malakas na ulan doon kahapon. Ang tubig mula sa ilang spillway umapaw hanggang sa ilang kalsada. Perwisyo ito para sa mga residente at motorista. Kabi-kabilang rescue operation sa mga residenteng natrap sa baha ang isinagawa sa Kasiguran, Sorsogon.
Sa bayan ng Barcelona, inilikas din ang ilang residenteng natrap sa baha. Sa bayan ng Bulan, umapaw rin ang tubig ng ilang spillway dahil sa pag-ulan doon. Hindi madaanan ng ilang motorista ang mga binahang kalye. Dahil din sa pag-ulan, hindi madaanan ang 5 spillway sa Iriga, Camarines Sur. Inabisuhan na ang mga motorista na humanap ng alternatibong ruta para sa ligtas na biyahe. Nakaranas din ng malawakang pagbaha ang ilang bahagi ng Eastern Samar gaya sa Can-Avid dahil din sa pag-ulan. Maraming lugar din sa bayan ng Maslog ang binaha. Sa bayan ng Hipapad, halos 3,000 pamilya ang apektado. Nakaranas din ng malawakang baha sa ilang bahagi ng Northern Samar. Nakataas ng blue alert ng Office of Civil Defense Region 8 sa Eastern Visayas dahil sa mga pagbaha roon. Walang naitalang nasugatan at nasawi. Ayon sa Pag-asa, ang umiiral na shear line ang nagpaulan sa Bicol at Visayas Region. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magpapatuloy po ang pag-uulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong unang araw ng National Campaign Period. Ayon sa Pag-asa, asahan daw ang malalakas hanggang matitinding ulan dyan sa Catanduanes. Moderate to heavy rains naman ang mararanasan sa Aurora, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Palawan, Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar at Samar. Pinaalerto ang publiko sa banta ng baha o landslide. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin din ang iba pang panig ng bansa kasama ang Metro Manila. Ngayong Martes na itala po ang 16 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City, 18.8 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, habang 23.3 degrees Celsius dito sa Quezon City. Ayon sa Pag-asa, patuloy na nakakaapekto sa Southern Luzon at Visayas ang shear line o ang pagsasalubong ng malamig na amihan at ng mainit na easterlies. Amihan naman ang umiiral sa iba pang bahagi ng Luzon. Nakakuha ng medalya ang ilang Pinoy paracyclers sa 13th Asian Para Road Cycling Championship sa Pitsanulok, Thailand. Sa men's individual road race C5, silver medal ang nakuha ni Patrick Gerald Lee. Bronze naman ang nakuha ni Michael Bayani sa men's individual time trial C4. Bronze din ang nakuha ni Joel Ian Takotako sa men's individual road race C4. Nagwagi din ng medalya ang Pinoy Para Archers sa 2025 Asia Para Cup World Ranking Tournament sa Bangkok, Thailand. 2 bronze medals ang nakuha nila laban sa mga pambato ng Hong Kong at Malaysia. Good job!